Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Opo, ito na naman ang pamilyar na boses tuwing weekend. At syempre kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ito po ay programa na galing po sa The World Needs a Father na isa namang pagsasanay para po sa mga tatay upang maging mahusay sa kanilang mga tungkulin bilang tatay. Ano po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kayo po ay kasama namin sa journey na ito. Ako po, kasama si paring Dennis Espique, paring Allison ko ay nagagalak na maglingkod sa inyo upang pagsama-samahan nating gampanan ang ating mga tungkulin bilang mga ama ng tahanan. At sa nakalipas na mga pag-aaral, pinag-usapan po natin yung teen discipline. Ano po, at talagang mapanghamon sang-ayon sa ating natutunan, ito po ay isang challenging na season sa kadahilanan po na marami sa mga pagkukulang natin during the younger years ng ating mga anak ay dito sa season na ito, inaani po natin yon. Kaya mapanghamon yung season na ito kasi kung anumang pagkukulang meron tayo during the younger years, eto na nga, ay nagsusulputan na. At isa pa, kaya po mapanghamon din ito, kadalasan kasi ang mentality natin, yung kaisipan na matagal pa tayo magkakaroon ng influence sa ating anak. While it may be true, mahalagang alalahanin at pakaisipin po natin na yung mga anak natin, pagdating po ng age 12 onwards, nagbabago po yung season. So from being dependent, they're now learning to be independent. At ito po ang medyo shocking para sa marami, Marami po ang nagugulat, marami po ang medyo naninibago sa season na ito sa kadahilanan nga po na hindi ito yung bagay na ating inaasahan na mangyayari. Para bang ang feeling natin biglang, parang yung window of opportunity biglang sumara. At yan nga po ang hamon dyan. Kaya napakahalaga na ating makita, maunawaan na kailangan maging intentional. At hindi lang po intentionality in terms of inputs, intentionality in terms of timing. Yung timing po is very crucial, timing is very important. Kaya pag hindi po natin nabigyan ng sapat na kapanahunan at tamang input, ayan, maglalabasan na po yung mga so-called challenges ng parenting. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral about discipline, natutunan natin, and for the sake of those na maaari ngayon lamang sumubaybay o kaya ay hindi po nakasama sa ating nakalipas na pag-aaral, ito po, mahalagang tandaan po natin na yung pinaka-best position as parents according to the Reuben Hill study case, kasi meron pong 4 na klase yan. You have the permissive parents, sila po yung high on love, low on control. Then you have the neglectful parents, sila po yung low on control, low on love. And then we have the authoritarian parents, high on control, low on love. And where we should be is at this point, yung pong number 4. Yan po yung tinatawag nating authoritarian or authoritative parents. Where we should be at number 4. Yan po yung tinatawag nating authoritative parents. High on control, high on love. Sapagkat naniniwala tayo na importante po siyempre ang pagmamahal, pero ang kadalasang na-overlook yun naman pong control or discipline. Paminsan naman po na-emphasize naman po yung discipline sa kaisipan na ito po yung expression ng love. And we always say we have to explain. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maliwanag sa ating mga anak ang season na ito. Kaya mahalaga mga kapatid na ating maunawaan, maintindihan na para bang moving target yan Sa isang season maybe nandun na po tayo sa high on love, high on control or authoritative parenting. Pero it is also possible na
pag mga iba't ibang season na yung pinagdadaanan ng ating pamilya, lumilipat tayo ng positioning natin sa aspeto na yan. Kaya napakahalaga talaga na maging conscious tayo dyan kasi mahirap dahil may mga seasons po na madali ang relationship, may mga seasons naman na challenging ito. Sabi ko nga, yung teenage years, very challenging dahil yung mga anak po natin ay nandoon sa kalagayan na kung saan ay sila po ay nagmo-move doon sa time na sila ay dependent to becoming independent. Kaya marami pong mga conflicts, mga desisyon na china-challenge po nila at maging tayo mga parents paminsan po ay para bang hindi tayo nakahabol dun sa season ng ating mga anak. So ang feeling natin, yung kanilang transition from dependence to independence is a form of rebellion. Well, it may be perceived that way. Pag hindi natin alam na ito po'y natural na parte ng kanyang development. Kaya lang hindi ibig sabihin nito na mag-backseat na lang tayo, wala tayong gagawin, walang input. Aba, hindi po. Meron at marami ho tayo mga input na kailangan gawin. May parte tayo sa buhay ng ating mga anak. Ano po? Kaya nga hindi pwedeng pabayaan yung season na ito ng ating mga anak. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon, gusto po nating makita kung bakit mahalaga ang disiplina ito dito po sa very challenging na season na ito and maybe sa ating mga tagapakinig. You can also comment and share yung inyo pong mga experience about this very challenging teenage years ng ating mga anak. Well, tingnan po natin ngayon. Kadalasan po kaya nagiging mahirap ito because of power struggles. At yung power struggles na yon, usually they damage trust. Ito po kasi yung season na kung saan, sabi ko nga, yung parents who want to be in control are trying to control children who are now developing into independence. Kaya talagang mapapansin mo, medyo talagang malaking hamon dahil yung dating pag sinabi mo ito desisyon, oo lang ng oo, tanggap lang ng tanggap. Abay, nako, pagdating dito ibang usapan na ito. Bakit? Kasi nandyan na nga, gusto na nilang magsarili ng desisyon. Naalala ko noon, mga bata nga magsisimula ka na kung ano yung nakita mong damit, maganda yung damit, isusuot mo, isusuot naman. Tapos unti-unti makikita mo yung mga pinili mo, yung gusto mong ipasuot, abay, ayaw nang isuot. Di ba? So mapapansin mo, unti-unti para bang yung mga dating hindi naman kine-question, wala namang issue, walang problema, ngayon po ay parang meron ng sariling opinyon at para bang palawak ng palawak yung kanilang mga opinyon sa mga bagay sa kanilang buhay at paminsan po para bang china-challenge yung ating authority. Well, in some sense, it may be again perceived that way. Pero tandaan natin na part po yan ng development nila. Now, importante po that we learn to trust them. Hindi po ibig sabihin nito that we become negligent. Ang ibig sabihin po nito is we train them, give them foundation, but at the same time, also give them or provide them room for growth. Very significant po yan. Bigyan sila ng space or room for growth. Kasi po, hindi pa pwedeng tinrain natin sila, pero ayaw natin silang pagtiwalaan. Kaya kadalasan dyan nagkakaroon ng mga kaguluhan dahil nga ang nangyayari po, naglalaban-laban pagdating sa authority. So yung healthy boundaries are very important because they build respect. Di ba? They learn to grow, they learn to make mistakes within a controlled environment. At the same time, ito pong season na ito ay napakahalaga dahil sa season na ito, they also learn to develop independence under the supervision of their parents. Yan po yan bago natin totally pakawalan later on. Pag sila po ay meron ng trabaho o kaya ay nandun na sa level na yun ng maturity, this is the launching pad. This season is the launching pad. So very significant po yung healthy boundaries kasi kailangan nila yan for growth. At tayo rin naman, kailangan din naman nating matutong magtiwala sa kanila dahil pag hindi natin sila pinagtawalaan, sila po ay masasakal sa ating desire na tayo lahat ang gagawa. Pangalawa, they will never learn. Ang mahirap nga niyan, paminsan sa yung iba they react, yung iba naman, passive,
Parehas may challenge Yung nagre-react, minsan po feeling natin nagre-rebelde. Yung namang passive, paminsan po lumalaking irresponsable. Yung bang ang laki-laki na, kayo pa rin lahat. Bakit? They were never trained for that season. Kaya napaka-importante na maintindihan po natin na we have to set the rules, clear identities, values. Kailangan maging maliwanag sa kanila before they enter this season, and in this season, they have to test itong mga binigay nating values. They have to learn to embrace it in the real life scenario. Hindi lang ito konseptong naisip, natanggap, but they really have to learn to apply it in a real life scenario. Yan pong malaking challenge dyan. Kaya nga, tayo as parents, we have to recognize na parang halaman yan no? Pinalalaki mo, pero pagka sinakal mo naman at patuloy mong kinokontrol yung growth, mabobonsai po yan. Sa halaman, maganda ho yung bonsai. Sa tao para nangyari, napigilan yung kanilang paglago. Kaya again, it's a challenge for us, but it is necessary. Kaya sa atin pong lahat, maunawaan natin, yes, dumarating na yung season na kung saan sila po ay nagde-develop ng independence. And what do we do as parents? Prepare them for that season, equip them for that season by teaching them about values, giving them space, and also transitioning from yung tayo po ang in control to giving them some space so that they can make decisions on their own. So para lalo nating mas malawak na maintindihan to, bigyan po natin ng lalo pang diin sa pamamagitan ng pangunguna ni Paring Dennis Espique at susundan po ng ating Paring Allison ko. Pakinggan natin sila. Blessed weekend muli sa inyong lahat mga kapatid, at patuloy po ang inyong pakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po muli si Paring Dennis, at kanina po ay napakinggan natin si Paring Jebo sa ating pong talakayan on teen discipline. So part 2 po tayo, yung pagseset na and enforce ng rules. Kapag tama po yung ating pagdidisiplina, hindi po kailangan sapilitan. Wala pong power struggle na tinatawag. So, isa po ito sa kadalasan na challenge po ng mga magulang, no? Yung may mga na-encounter po kami, ang kanilang parating sinasabi o madalas na sinasabi ay nako, ang hirap naman disiplinahin ng Generation Z. Ang generation na ito, ang hirap nilang makinig. Parati silang nasa telepono, parati silang ganito, ganyan, and then nakikipag-away yung iba, surrender na lamang. So bahala na yung aking anak. O kaya yung iba naman martial law ang kanilang stance. So kailangan sumunod, parang may kamay na bakal, no? And then yung rules kailangan sundin, otherwise may mga punishment, may mga consequences, at hindi po ito magandang klaseng pagkakaroon po ng relasyon na may away-bate, o kaya madalas po mainis ang inyong mga anak. Sabi nga po sa Bible, sa Ephesians, na bilang mga magulang, mga tatay especially, na ito po ay address sa atin ng mga tatay, do not exasperate your children to anger. Yes, mahalaga po na sila po ay natututo po na sumunod, no? Mahalaga po na marespeto po tayo. Isa po 'yun sa mga need ng mga tatay. Ako personally, ito po ay mahalaga sa akin na pag meron po akong inutos, pag meron akong sinabi, ay susunod po ang aking mga anak. So obedience, mahalaga po ito. Mahalaga rin po na narerespeto ako, narerespeto ang kanilang nanay. Ang aking pong mga anak ay nasa 25 years old na, 24, magta 25 years old na po ang aking panganay, anak na lalaki, at yung sumunod ay 23, anak na lalaki rin, at yung aking bunso ay babae, nasa 20 years old na rin. So hindi na po sila teenagers, sila po ay nasa panibagong season, adult life na. So mas mahirap po ito sapagkat mas marami po silang freedom. They make their own decisions dahil adult na sila. So hindi ko na sila trinatrato as children, no, as teenagers. Pero minsan, honestly, dumarating pa rin po yung may syempre, dahil po ako yung tatay at sila po yung nakatira sa bahay.
So mahalaga po sa akin yung pagsunod po nila. And may tendency rin na minsan nagiging controlling ako. So ito po yung aking struggle na I have to honor kung ano po yung mga decisions nila, na hindi po parang helicopter parent na nandun ka parate at yes, kailangan po natin silang protektahan, pero meron ding I think kailangan din po nila na matutunan ito yung mga life skills, no, na matutunan ang mga bagay tungkol sa buhay, na hindi lahat o hindi parate ay naroon ka para proteksyonan sila. So they will have to make kailangan po nilang gumawa ng sarili nilang decision, kailangan po nilang dumiskarte, kailangan po nilang mabuhay na according to their own kumbaga sila po, they will figure it out, no, eventually. Pero mahalaga po bilang mga Christian parents na yung last time na sinabi ko po, that we point them to the Lord Jesus Christ, we point them to the Word, magkaroon po sila ng ownership, magkaroon po sila ng sarili po nilang relasyon sa Panginoon, na hindi po ito'y nagagaya na mula sa atin. Yes, hindi po natin na pwedeng ipas yung faith, hindi po pwedeng second hand na faith, no. Kailangan po sila mismo ang magkaroon ng personal experience and relationship with our Lord Jesus. So ngayon po ay ano ba yung aking parang Jebo, may mga shinare sa kanya na shinare siya ng mga insights kanina, at ako naman po itutuloy ko lamang po yung ating discussion, and I think yung point dito is we are teaching self-discipline. So we come to a point na darating po tayo sa punto na nung maliliit pa sila, minsan tayo yung nasusunod, tayo yung kung ano yung sinasabi po natin. May utos dito, utos doon, paalala dito, paalala doon. At minsan yes, may pagtuturo, minsan nagagamitan po natin ng mga disciplinary actions like which is hindi naman po advisable. Yes, kailangan po nating paluin kung kailangan may iwasto. Kailangan po nating pag-usapan ng magkaroon po ng consistency, no, sa inyo pong mag-asawa kung paano po yung pamamaraan ng pagdidisiplina, and then consistent na pagdidisiplina. So pag may nakita tayong mali, so correction. Pag may kailangan tayong iwasto, itama, doon tayo ngayon we take action, no. And then hindi lamang po sa pag-enforce ng control, no. This discipline po is not just about control. So ang goal po natin is maintindihan po nila na darating ang panahon, especially po ngayong teenager, pinag-uusapan po natin yung teenage years, hindi naman po natin nababantayan, no, 24/7 yung ating mga anak. Hindi po natin namomonitor kung sino po yung kanilang mga kasama, kung ano po yung kanilang mga ginagawa, ano po yung kanilang sinasabi, ano po yung kanilang mga pagdidesisyon. So kailangan po na turuan po natin sila paano po sila magdesisyon ng tama, magkaroon po sila ng self-discipline, na paparahin po nila yung sarili nila kapag sila po ay nagkakaroon po ng temptation, meron pong pressure sa mga kaibigan. Minsan hindi po natin maiiwasan yung influence ng mga kaibigan, no. So we have to teach them. Kaya sa training po natin, meron pong season na tinuturuan, kailangan po nating turuan yung ating mga anak na maghanap ng mga kaibigan na kaparehas po ng kanilang mga values. So tinuturuan po natin sila to make choices, no, good choices, wise choices, godly choices, so that kapag sila na po ay mag-isa at wala po silang kunyari wala ka doon to help them to process things with them, magkakaroon po sila ng sariling initiative para they will make wise decisions, and decisions, ito po yung mga decisions na hindi po nila pagsisisihan sa huli, no. So kailangan po na maintindihan nila na may limitations, kaya
we teach them to build boundaries or routines, no? So habang bata pa sila. Ngayon, kung sila po ay nasa age na ito, kailangan po you include them in the disciplinary process. So may mga, kumbaga, scenarios kayo. Kaya mahalaga po yung pag-uusap sa hapagkainan. Kung kayo po ay nasa bahay, may mga pagkakataon na sabay-sabay pa po kayong kumain, kailangan po natin maging intentional na inaalam ano ba yung mga, kunyari, challenges nila, sino ba yung mga kaibigan, ano ba yung mga pinupuntahan, ano ba yung mga hilig, di ba? So that yung mga information po na yon nagagamit po natin para maging learning moment sa ating pong mga interaction na last time pinag-usapan po natin yung communication, no? So kailangan may open communication. And then kailangan po intentional po yung teaching and kasama po tayo doon sa discipline process, no? Hindi po sila lang, hindi po tayo exempted lang. So when we teach them, lalo na po sa mga bata, sa mga mas bata, pag sinabi nating anong pangalan nito? Pag sinabi nating lights out, kasama ka rin doon sa doon sa matutulog na, 'di ba? So kunyari sa gabi, hindi pwede yung i-off niyo na yung TV pero si daddy manonood pa ng kanyang favorite show kasi me time. So unless kunyari work related 'yan at ipapaliwanag mo sa anak mo kung bakit kailangan mo pang gising at naka-on pa yung computer mo, ibang naman po yun, ibang context naman po. Pero ang point dito is we are part of the discipline process. Kailangan merong truth telling din para mapagkakatiwalaan ka. So you get them to listen kapag when they trust you, no? Pag nagsasabi tayo ng totoo, when we do not break promises, so mahalaga po yung fulfilling po ng promises. And then accountability, we admit kung tayo po ay mali para alam po nila, we take responsibility kasi we are actually modeling. So minomodel po natin yung mga asal, mga behavior na dapat na kapag sila po ay nagkamali, hindi po sila magdadalawang isip na umamin na sila po ay nagkamali dahil ganun po yung ginagawa ninyo bilang mga magulang. And then we show them yung benefits kapag tayo ay gumagawa, kunyari self-discipline, gumagawa ng tamang desisyon, ito yung mga benepisyo. Ito naman yung mga consequence kapag palpak yung ating ginawa. And then we resist to be controlling. So darating talaga po yung point na na kailangan mag hands off tayo we need to teach them and they need to learn things on their own. So hindi po pwedeng parating tayo lang yung yung sinasabi lang natin o kaya yes demonstrate natin pero they will have to do it themselves. No, kailangan pong nasusubukan nila so that pwede nilang i-test, pwede nilang i-prove na tama pala yung sinabi ni daddy, tama pala yung sinabi ni mommy. So we have to resist na maging controlling. So kaya dito tinuturuan din po natin ng independence, no? So at umpisahan natin habang bata pa sila. So hindi ko naman sinasabing 2 years old kailangan independent na. May stages po 'yan. Okay? So wag po tayo mag-micromanage. So yung mga maliliit na bagay na pwede na nilang gawin, hindi na tayong wag na tayong magdesisyon para sa kanila. So matuto silang magdesisyon unti-unti sa mga bagay from simple decision making to complex decision making. And then with this, we empower them. No, we give them the power to make decisions. We give them the power to test, no, kung tama yung kanilang intindi o yung kanilang mga ginagawa. So we let them make mistakes. Hindi naman intentional ito na gumawa ka ng mistake. Pero darating po yung panahon na sila po ay papalpak at we do not have to be overprotective. Ngayon, kapag sila po ay gumawa ng kapalpakan sa eskwelahan, hayaan mo sila that they take responsibility. So you are there to support them emotionally, spiritually,
Pero wag nyo pong sasaluhin. Kung meron po silang kapalpakan, may ginawa pong mali, kahit po yung consequence medyo matindi, hayaan nyo po na they take responsibility at matuto po sila through that so that nabibuild po yung kanilang self-discipline. And the next time na may mga ganong pagkakataon, they will make the decision na hindi ko to gagawin kasi na-experience ko na ito na hindi pala maganda. O kaya gagawin ko to kasi maganda pala yung benefits nito. So magkaroon po sila ng understanding kung bakit ganun po ang buhay, and then ownership sa kanilang mga desisyon. So yun lamang po. When it comes to teenage discipline, actually, kailangan po magkaroon po sila ng ownership. Dahil kapag they own it, sarili na po nila yun. So, yun po yung, I think, blessing na maibibigay po natin sa ating mga anak sapagkat hindi naman po tayo naroon parate. So, they will have to make decisions on their own, self-discipline, and ma-value po nila itong trait po na ito. Okay? So, I hope na meron po kayong natutunan. I will now turn you over kay Paring Allison for more insights and of course our devotion. God bless po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Kayo po'y nakikinig sa atin pong programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Ipinagpapatuloy po natin ang mga naunang pagtatalakay ni na Paring Jebo at Paring Dennis dito po sa ating paksa, Teen Discipline Part 2. Kasi tinalakay po natin noong nakaraan, kung naaalala po ninyo, ang dalawang bagay. Ito po yung tinatawag nating bakit po mahalaga ang pagmamagulang, ang pagdidisiplina sa ating po mga teenagers. So pag binanggit po natin yung mga teenagers, ito po yung mula po sa 13 taon hanggang mga 19 years old, no? Kaya bakit ba mahalaga po ito? Sapagkat ito po ay isa pong paghahanda, transition going to full adulthood. Sapagkat nakita po natin ang kahalagahan ng home pace, yung tinatawag nating 0 to 11 years old, para po sila ay ma-launch properly going to the teenager pace, no? Kapag hindi po natin nagawa po ito, ay mahihirapan po sila to cope up with their particular season, no? Nandito po yung mga panahon na kung saan yung emotional quotient ay nadidevelop, yung kanilang leadership skills ay nadidevelop. Nandito rin po yung mga how they handle relationships. Kaya't napakahalaga po, tignan po natin ito so that when they come to the adulthood phase, ay mas magiging matibay at may mapaghuhugutan po sila ng kanila pong mga skills, ng kanila pong karakter, upang sila po ay mas magiging mabuti po sa kanila pong paglaki. Kaya sa ating po pagpapatuloy ay tinalakay po natin noong nakaraan yung tinatawag po nating power struggle, damage, trust. Kasi kaya nga po, kapag hindi po natin na ididisiplina ang ating po mga anak, ay nagkakaroon po ng mga tinatawag nating mga power struggle, no? Parang pag hindi ka sinusunod, hindi, ako ang tatay mo. Kahit ano mangyari, kailangan sundin mo ko, di ba? Ang mga bagay na ito ay okay lang siguro, sapagkat oo nga naman, you are in the authority. Ngunit kapag ito po ay ini-impose natin nang wala pong relationship na ni-develop po sa atin, no, bilang pag-alaala lamang doon sa nakaraang mga lessons natin, ay mahihirapan po tayo mag-enforce ng discipline sapagkat napakahalaga po to establish first and foremost itong relationship sa ating pong ugnayan, sa ating pong mga anak. Before there will be any boundaries na i-enforce tayo, kailangan po mahusay po, maganda po ang ating pong ugnayan o relasyon po sa ating anak. Nandoon din po yung tinatawag po nating sa kanilang pong paglaki ay kailangan i-considera. We need to consider na they're also craving for independence, no? Kaya kapag alam po natin that they're craving for independence, kasi pag ito naman po ang realidad. Kaya nga, isa sa pangangailangan po nila is leadership. How can you excel or how can you pronounce well ang yung leadership kung ikaw ay hindi po independent? Kaya mahalaga po doon yung independence. Ngunit, kailangan din po maunawaan ng ating mga anak
Habang ibinibigay po natin yung independence na yon o niluluwagan po natin, kailangan po maunawaan po nila na sa buhay na ito, meron po tinatawag tayong structure. Meron pong structure, katulad po paglikha, paggawa, pag-construct ng isang building, ng isang bahay, meron pong structure. Ganon din po sa kanila, may structure. At isa po sa masasabi po natin na nagbibigay po ng magandang structure ay ang pagdidisiplina, sapagkat binibigay po dito yung time management, binibigay po dito yung self-control, binibigay po dito o tinuturo po dito yung mga tinatawag nating patience, yung mga character development na tinatawag. Kaya't mahalaga po tignan po natin ito. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy ay binanggit po sa atin ni na paring Jeb at paring Dennis ang dalawa pang bagay kung bakit mahalaga po ito. Ito po yung tinatawag nating healthy boundaries builds respect. Sapagkat kung meron pong boundaries, alam po natin na hanggang dito lamang ikaw, hanggang dito lamang kami anak. Sapagkat kinikilala namin na sa iyong paglaki ay nagbibigay rin kami ng respeto sa iyo bilang anak, bilang human being. Sapagkat kapag malinaw at consistent ang mga rules set sa atin pong tahanan, ay nagbibigay daw po ito ng mutual respect sa bawat isa. Sapagkat kung hindi po malinaw, tapos hindi pa consistent, no? Pwede kay ate pero hindi pwede dito sa pangalawa, ay medyo magulo po ito. Parang should I respect you, Tay? Di ba? Hindi ka naman consistent sa pag-enforce ng mga rules dito sa bahay. Di ba? Teens may push back. Ibig sabihin, they would not want, no? Hindi po nila iyayakapin, they will not believe, they will not accept or receive anuman instruction natin. Sapagkat nakikita nila na tayo ay hindi malinaw sa ating pagbibigay ng mga instructions sa kanila o rules within the bounds dito po sa ating tahanan. Kaya mahalaga dito natin tingnan na bago tayo gumalaw o magbigay ng anumang mga rules and regulation sa loob ng tahanan, kailangan makita natin muna tayo mismo mga tatay, no, mga magulang, no, including si mami, ay nagpapakita, nagde-demonstrate tayo ng mga tamang mga pagkilos na tayo mismo ay sumusunod at naniniwala, no? Mahalagang tingnan po natin iyon, naniniwala doon sa rules na ini-implement natin. Kasi kapag sinabi natin mahalaga marahil ang pananalangin, nakikitaan ba tayo na nananalangin? Sapagkat sa authority po kasi, marami pong dimension din po ito. Nandito yung spiritual, nandito yung physical. Halimbawa, naniniwala tayo sa pagdidieta, ngunit hindi naman tayo naghahanda, no, ng mga masusustansya mga pagkain, di ba? O kaya naman, dili naman kaya yung mga tinatawag nating mga pag-exercise, o kaya may bisyo, no? Si tatay. So paano nila marireconcile ang mga bagay nito na sa aspeto ng spiritual, naniniwala tayo na ito ay mahalaga. Sa aspeto ng pampisikal, naniniwala tayo ito ay mahalaga. Sa aspeto ng emosyonal, naniniwala tayo na mahalaga ang pagpapatawad. Kailangan maranasan at makita nila na ito ay vibrant, ito ay buhay na buhay sa loob ng ating pong pamilya. At ikalawa siguro nga, o ikaapat na nais ko pong bigyan po ng diin dito, ay nagtuturo po tayo ng discipline, not just enforcing control. Kasi kung minsan ang mahirap po dito, para bang pakiramdam mo, kinokontrol ka, para bang wala ka ng kilos, parang dinumero ang bawat kilos mo sa loob ng bahay. Mahirap po iyon. Kailangan maunawaan ng mga anak, ng mga bata, that we are enforcing or teaching rather, self-discipline, na later on, no, when they come to their adulthood, hindi naman kailangan mayat-mayat parang dinadakdakan mo. Ganun ba talaga yun? Dinadakdakan talaga, no? Yung parang bang lagi ka na lang nandyan sa likuran na nagtuturo. Napapagod din ang kanila pong mga tenga. Magandang tignan na when they reach a certain age, ay unti-unti na pong natututo po sila at nadidevelop po yung self-discipline po sa kanilang buhay. Na alam po nila sa gantong oras sila ay nagigising, sa gantong oras sila ay
kailangan gumawa ng mga bagay-bagay, ay ibig sabihin kaya na po nila mabuhay at tumayo sa kanilang sariling paa. Ibig sabihin naturuan po natin sila ng tamang structure sa buhay. Hindi na yung parang tipong 28 ka na para bang makalat ka pa rin sa kwarto, hindi mo pa rin alam ang layunin ng Diyos sa buhay mo, the very purpose of God in your life. Kailangan yung kasama po yung bahagi po yun sa structure na kailangan po nila matutunan. Bahagi din po yun ng self-discipline na kailangan po nilang maunawaan. The end goal isn't just obedience. Kasi kung minsan, bakit po ang proseso po ay ang pagsunod sa mga tinuturo natin, ngunit hindi lamang po ito yung end goal na sinasabi. Ang gusto po kasi natin dito, na sa kanila pong pagsunod, ay we are raising someone who can set their own limits later on. Yung pong gusto natin na kaya tayo sumusunod sa Diyos sapagkat nais ng Diyos makita na later on mismo tayo sa ating pagsunod, sa ating paniniwala, ay kaya natin i-handle ang ating sarili sa biyaya at sa habag ng Diyos. Sapagkat kung hindi po magkakaganon, ano po ba ang layunin ng obedience? Hindi po ba na tayo ay maging ganap na mahusay na disipulo, anak ng Diyos? At kung ito po ang ating pong layunin, magandang makita po na sa ating papamagulang, ito ay ma-duplicate sa buhay po ng ating po mga anak, because consistent boundaries help them develop internal discipline. Na ang tawag nito yung internal locus of control. Halimbawa lamang po, para bang kuminsan parang nandun tayo sa borderline na, uy, late na ako sa eskwelahan ko, pero stoplight. Ako ba ay magbabiolate? Siya sabi ng isip mo, oo, late ka na, pumasok ka na sa eskwelahan, di ba? Tumawid ka na lang kahit stop pa yung traffic sign. Ngunit yung internal locus of control, sinasabi sa'yo, wag Alison, sapagkat maari kang madisgrasya sapagkat ito ay stop, di ba? So yung obedience mo ay nagre-result po ito ng self-control para hindi ka mapahamak. You are putting limits into yourself. Kaya nga, di ba, tinatalakay natin, bakit tayo nagsisimba paglinggo? Sapagkat ito hindi lamang po kapahingahang pisikal. Kung ikaw ay tunay nga naniniwala sa Diyos, tinuturo mo ito sa iyong anak, tayo mismo po ang pasimuno na tayo ay pumupunta sa simbahan sapagkat ito'y kapahingahan din po ng ating espiritu at kaluluwa. And we join the brothers and sisters sa pananambahan sa Diyos. We congregate together, we worship together as a way of in unity expressing our thanksgiving and worship to God. So, yung po sinasabi po natin, when there is a consistent boundaries, tinutulungan po natin ang ating sarili upang ma-develop po yung tinatawag po nating internal discipline. Ayan po. Sana po sa mga bagay na ito ay may napulot po kayo mga konti po mga prinsipyo at mga paalala upang tayo po ay mas magiging mahusay po sa ating pong pagmamagulang sapagkat aminin po natin sa hindi, teen discipline ay napaka-challenging po nito, ngunit napakahalaga din po at the same time as you have noticed. Ngayon tayo po ay dumako sa ating pong devotional na matatagpuan po mula sa Kawikaan, Proverbs chapter 13, verse 24. Proverbs 13, verse 24. Ang sabi po dito, whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Maganda po itong sinasabi po rito sapagkat hindi lamang po ito nagpapakita ng kahalagahan ng authority, na tayo ay meron pong authority bilang mamagulang to enforce discipline sa ating pong mga anak, sapagkat ang Biblia mismo ay kinikilala po ang kahalagahan ng parental authority at hinihikayat po ang mga teenagers, ang ating pong mga anak, to respect and obey the parents. Tayo po iyon. Ngunit hindi lamang po ito. Kaya po mahalaga ang pagdidisiplina. Ang pagdidisiplina kuminsan ay kunin lamang po natin ang prinsipyo. Hindi lamang po ito pagpapalo. Marami pong aspeto ang pagdidisiplina. Kaya ang gusto po natin ay hindi lamang po pagpapalo, kundi training. Gusto po natin tignan ang pagdidisiplina as training, not
punishment. Kaya nga, di ba sinasabi, pag galit ka, huwag ka muna magdisiplina. I-restrain mo muna ang sarili mo. Di ba? Because the Bible emphasizes training or discipline rather than punishing. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos kung tayo po ay dinidisiplina niya. In fact, as sabi po sa Hebreo, tayo po ay dinidisiplina ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. And this involves guiding them towards a right path, teaching them about right and wrong, and helping them develop good characters. Yun naman pala yun. Kaya pala kapag ito ay natutunan ng ating anak, ay mas magiging, I would say, madali po sa ang kanila pong pagtanggap sa atin pong pagsasanay o training po sa kanila. Nandun po yung sitawag din po nating parental responsibility. Ito po ay responsibilidad po natin. Kaya hindi po natin ito pwedeng ibigay po sa simbahan, ibigay po sa eskwelahan, ibigay po kay lolo, kay lola. Hindi po. Tayo po mismo umako ng responsibilidad na ito sapagkat ito po ay lubhang napakahalaga po sa paglaki po ng ating po mga anak. At siguro sa panghuli na lamang, ano po ang motibasyon natin when we enforce discipline? Discipline should be given out of love. Ito po yung motibasyon natin. Pag-ibig, pagmamahal, and concern for our teenagers' well-being. Hindi po dahil sa inis ka na, frustrated ka na, galit ka na, kung ano mga negative emotion ang nararanasan mo. But it's about helping them learn and grow kahit na napakahirap. Sapagkat kung ito po ang ating pong lalakaran, ay hindi po tayo kahit kailan magkakamali. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsama sa atin. Nawa kung may mga katanungan po kayo, mga suhestiyon, ay paalam niyo po sa amin sa pamagitan po ng The World Needs a Father Philippines Facebook page. At malaya po kayong magbigay po ng inyong mga karanasan upang sa sukat na ikalalago din ng nating lahat po. Base po sa inyong mga naging magandang mga karanasan. At salamat din po kina Paring Jemo at Paring Dennis na nakasama po natin sa pagkakataon na ito. At nais ko pong iwan muli ang Proverbs 13:24. Babasahin ko po ito sa mabuting balita. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong Paring Allison. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.